Bago matulog si Brandon, nagpadala muna siya ng mensahe kay Anisha. Inaya niya itong pumunta sa kanyang opisina para gawing seryoso ang plano nila. Hindi na maganda ang ginagawa ng mag-ama, he must do something that they will stop them na umasa sa pinapangarap nilang kasal. Walang mangyayari na ganoon, dalangin niya lang na sana ay umepekto ang plano. Ipinaalam din niya sa kaibigan na si Clifford Mendez, isang police colonel about sa dumating na threat sa magulang niya. Hindi siya mapakali hanggat hindi magiging safe ang magulang niya sa mag-ama. Kung siya lamang ang tatakutin ng mga ito, okay lang, kaya niya ang sarili, pero kung madamay ang mga magulang niya, ibang usapan na yon. Kinabukasan maaga siyang nagising, nabungaran niya ang kanyang ina na naghahanda ng almusal nila. "Good morning, Mom, how's your sleep?" Humalik siya sa pisngi matapos batiin ang ina. "Good morning, son, I didn't sleep well, iho, masyado akong nag-aalala sa sitwasyon natin." Malungkot na tura nito sa kanya. Niyakap ni Brandon ang ina, assuring her that everything is fine. "Don't worry, Mom, hindi ka nila gagalawin or kahit sino sa atin, me and my friend Take will secure your safety, we already have plans, Mom." "I hope so, anak, hindi naman kami masyadong nag-aalala ng daddy mo para sa kaligtasan namin, sa iyo kami lubos nag-aalala, ikaw lang ang anak namin, please huwag mo akong paranasan maglibing sa anak ko, hindi ko kakayanin yon." "Mommy, ang advance mo masyado. Hindi mangyayari yan. Trust me, I will take care of myself, don't worry, love you, Mommy." "Love you, too, anak, dito ka na lang pansamantala umuwi. Huwag ka munang umuwi sa kondo mo, mas lalo akong hindi mapalagay kapag hindi kita nakikita." "Okay po, uuwi na muna ako rito, I want you and Dad safe too." "Thank you, anak, and please stop being a womanizer. Ayokong mabalitaan na lang na may sakit ka na dahil sa hilig mo sa babae, give me decent woman at apo na rin, hindi na kami bumabata, anak, be matured, sa totoo lang, gusto kong sampalin ng paulit-ulit yung ex mo, kung hindi dahil sa kanya hindi ka magiging ganyan." "Mom, huwag mo nang isipin yun, ang mahalaga, wala na kami at sige, I will try to lessen my hookers." Hindi niya natuloy pa ang sasabihin ng kurutin siya ng kanyang ina sa tagiliran. "Huwag mong mabanggit-banggit yang salita na yan sa harap ko, Brandon, baka samain ka sa akin." Biglang nagalit ang kanyang ina dahil sa nasabi niya. Hindi kasi siya nag-iingat minsan sa bibig niya, nakalimutan niyang babae rin ang kanyang ina, tinanggap niya na lamang ang pangungurot nito sa kanya, mali niya rin kasi. "Opo, Mommy, hindi na." Ouch, himas niya ang tagiliran dahil pino itong kinurot ng ina. Bigla namang dumating sa kusina ang kanyang ama. "What's happening, my queen? Bakit parang sinilihan ang anak mo?" Nagtataka nitong tanong. "Ewan ko sa inyong dalawa, mag-ama nga kayo, nang nanliligaw ka sa akin, babaero ka rin, at iyan ang minana ng anak mong hari ng pagkababaero." Inis na sagot ng ginang. Binalingan naman ng ama si Brandon. Nanlilisik ang mga mata nito. Kakagising niya lang nadamay na naman siya sa kalokohan ng anak. Ano na naman ang ginawa mo at damay na naman ako sa galit ng mommy mo, ha?" Napakamot sa batok si Brandon, kanina ina niya lang ang may sermon, ngayon pati ama niya. "Nothing, Dad, parang hindi ka nasanay kay mommy, lagi ka naman talagang damay kapag nainis siya sa akin, syempre, matching hawig tayo," pabiro niyang sagot sa ama habang nakangiti. "Ulol, ikaw lang ang unggoy no, huwag mo akong madamay-damay, my queen, wala naman akong kasalanan, bakit ako kasali?" Nakangusong tura ng ama niya na akala mo bata. Natawa si Brandon sa ginawa ng ama, ito ang hindi kayang mawala ng binata sa magulang, malalambing at kahit nag-aasaran makikita mo pa rin ang pagmamahal nila sa isa't isa. Bagay na gusto niya sana sa future niya, kaso wala pa siyang makita na qualified para roon. Biglang sumagi sa isip niya si Anisha. May excitement siyang nararamdaman dahil magkikita na naman sila ni Tweety mamaya. Napapangiti siya habang nakatunghay sa magulang niya na naglalambingan na ngayon, pero hindi nakaligtas sa kanyang ina ang pagngiti niya, iba kasi ang dating ng ngiti niya para rito. "Mukhang may bumihag na sa puso mo, anak." Iba ang ngiti mo, sino yan? May ipapakilala ka na ba sa amin?" Tanong ng kanyang ina, malinaw pa ang mata nito at mabilis makita ang mga emosyon niya. "Nothing, I just remembered someone, just remembered something," utol niyang sagot sa ina. "Nako, mukhang mayroon nga, sige, hindi kita kukulitin sa ngayon, but I'm hoping one of these days dalhin mo siya rito." Ani ng ina na may panunodyo sa tono nito.
Ngumiti lamang siya rito, hindi na siya sumagot dahil kapag maumpisahan ng ina na mang-asar tuloy-tuloy na yon. Mataray ito minsan pero mas lamang ang pagiging makulit ng ina. Mabilis na lamang siyang kumain dahil ang mga magulang niya para pa ring mga teenager kung maglamangan. Nagpaalam na siya, and he called one of his men na bantayan ang magulang niya. Dad, huwag na po muna kayong umalis ng bahay, I called additional securities to protect you here, don't worry. Hanggang threat lang sila sa atin, but still be careful, take care of mommy, I'm going now, aniya at yamakap sa ama at hinalikan sa noo ang ina. He loves his parents so much kaya hindi niya papayagan na kahit sino man ang manakit sa mga ito. Pagkarating sa opisina at sa kanya lamang naalala ang cellphone niya, masyado kasi siyang naaliw sa kanyang magulang. Nang makuha niya sa bulsa ang naturang telepono, may reply na roon ng kaibigan niya at si Anisha. Your guards are all around, buddy, same to your parents, stay safe, iyon ang reply ni Clifford sa kanya. Ang swerte niya dahil may naging kaibigan siyang matino sa kanilang tatlo kasama na si Nico, bukod tangi na hindi babaero, kaya nga lang ubod ng seryoso. Matapos mabasa ang reply ng kaibigan, nagpasalamat lamang siya rito at binuksan na ang mensahe ng dalaga. Excited siya dahil bihira itong mag-message kapag inunahan niya. Worry niya ay nahihiya ito sa kanya. Nakangiti siya nang mabuksan na ang mensahe, at mas lalong lumawak ang ngiti niya na halos umabot na sa batok dahil high blood na naman ang tweety niya sa reply nito. Pisti ka talaga, Bugs Bunny, papupuntahin mo ako sa opisina mo, as if alam ko ang lugar mo, hindi ka talaga nag-iisip, at saka may pasok pa ako sa trabaho. Mamaya na lang, i-text mo na lang ang address, sagot nito sa text. Medyo napahagakik pa siya ng tawa habang papasok ng elevator, hindi niya napansin na naroon si Pinky sa loob ng elevator, inaabangan siya. Nakarinig siya ng pagtikim kaya iniangat niya ang ulo para tingnan kung sino iyon dahil boses babae ang narinig niya, kumunat ang kanyang noo nang makita ang ex niya pala. What are you doing here? Who told you to come here? Malamig niyang tanong dito. Babe, aren't you happy na narito ako? Kasi ako masaya, babe, masayang masaya dahil naabutan din kita, I miss you. Lumapit ito ng mabilis sa kanya at niyakap siya sa may leeg. Dahil nakapulupot ang dalawang braso nito sa leeg niya, mabilis siya nitong nahalikan sa lobby. Hindi nagustuhan ni Brandon yon, walang habas na naitulak niya ang dalaga, dumikit ito sa pader dahil medyo may kalakasang pagtulak niya sa dalaga, mabilis niyang pinindot ang open sa elevator button, baka hindi siya makapagpigil ay bigla niya na lamang masaktan nito. Pero pinigilan siya ni Pinky, sinampal siya ng dalaga na ikinalaki ng mga mata ng binata. How dare you push me away, kahit ano pa ang gawin mo, soon, we are going to marry, Brandon, mark my words or else buhay mo ang kapalit. Galit na sabi ni Pinky sa kanya, biglang bumukas ang pinto ng elevator kaya nakalabas agad ang dalaga at hindi niya man lang nahabol ito, dahil nagsara agad ang pinto. Ouch Yuka, Veronica, galit niyang sigaw sa loob ng elevator, halos hingalin siya sa tindi ng galit na nararamdaman para sa ex niya. Hindi niya lubos maisip na minahal niya ang demonyita na yon. Nawala na sa isip niyang replyan si Anisha. Nang bumukas ang elevator sa opisina niya mabilis siyang lumabas at nakasimangot na umupo sa swivel chair niya, hindi niya man lang napansin ang kanyang secretary na nakaabang pala sa kanya. Boss, may meeting po kayo at exact 9 ng umaga, may bago po kasing magpapashipment ng products nila patungo sa Korea. Naibigay ko na po sa iyo yung documents kahapon, pirma nyo na lang po ang kulang then proceed na po tayo sa meeting at 9, ito ang bungad ng secretary niya na si Jane, type rin siya nito. Pero hindi niya binibigyan ng atensyon, ayaw niya ng kaulayo sa loob ng opisina, he has hookers, one call away lang ang mga yon. Okay, iyon lang ang sagot ni Brandon dahil okupado pa rin siya ng galit dahil kay Pinky. Mabilis lumipas ang oras at hindi na malaya ng binata, hapon na pala, his friend, Nico, called at inaaya siya na lumabas mamaya. Come on. Dude, minsan na nga lang tayo lumabas. Maraming babae at magagandang babae roon sa bagong bar na pupuntahan natin. I'm sure may bago ka na namang flavor of the month, masayang saad nito sa kabilang linya. Naisip niya sumama na lang para mawala kahit paano ang kanyang inis maghapon, besides with his hookers nakakatulong iyon para mawala ang init ng ulo niya. Okay, sagot niya rito, yes, asahan kita, dude, mamaya, masayang wika nito at nagpaalam na rin. Pinatay niya ang tawag at akmang ilalagay na sa bulsa niya ang cellphone nang tumunog ito ulit.
Kinuha niya iyon at tiningnan ito kung tawag o message. Nang makitang message binuksan niya iyon na hindi pa binabasa ng maayos kung sino ang nagpadala ng mensahe sa kanya. Pagbukas niya ng mensahe bigla na lang siyang napangiti. Hoy Bugs Bunny, nasaan na ang address na sinasabi ko? Kanina pa ako naghihintay ng text mo ngunit wala. Aba, naglolokohan ba tayo rito? Ha, sabihin mo lang at ipabarangay na kita. Mensahe iyon mula kay Anisha. Sa sobrang okupado ng isip niya sa ex, hindi niya na naalala pa ang dalaga na ibigay ang address ng opisina niya. Mabilis siyang nagtipa ng reply para naman hindi na magalit ito sa kanya, pero tuwang-tuwa siya kapag nagagalit ito, parang nare-refresh ang utak niya. Okay, Tweety, sorry naging busy lang sa trabaho. Hihintayin kita rito. Send ko na po address. Ipinasa niya ang address ng kanyang building office at nakangiti habang naghihintay ng reply nito, hapon na, at ngayon lang naalala na pinapapunta pala niya ang dalaga. Tumunog muli ang kanyang telepono, excited siyang binasa iyon. 2 tunog kaya alam niya 2 reply rin ang ginawa ng dalaga. Okay, punta na ako riyan, kaka-out ko lang sa trabaho, pwede bang paahan mo muna ako ng load? Baka last reply ko na ito sa iyo, hindi kita mat-text mamaya, baka maligaw ako. Natawa siya sa sagot nito, hindi niya alam bakit tuwang-tuwa siya kapag ito ang kausap niya. Sumagot rin siya ng okay, at mabilis na nagpasa ng 300 load dito, lagi kasing may laman ang cellphone niya ng 1000 load. Ayaw niya ipakonect sa linya ang phone dahil maraming humihingi ng number niya, baka mamaya, may mag-hack at gamitin sa hindi maganda ang numero niya. Gusto niya rin na prepaid lang ang SIM card, para madaling palitan in case na may makukulit siyang hookers. Personal niya itong numero at mayroon din siya para sa mga call ayaw niyang babae. Mabilis siyang nakatanggap ng mensahe. Hindi pa niya nabubuksan ang isang mensahe na dumating, pero may agad na reply ang dalaga sa kanya. Wow, thank you, Bugs Bunny, ang laki ng binigay mo. Okay lang naman kahit 5 o 10, pero sige salamat na lang, hindi ito kasama sa bawas ng 200,000, ha? Baka mamaya bawasan mo yung ibibigay mo. Humanda ka talaga sa akin pagbabanta nito sa kanya. Halos mapunit na ang bibig niya sa lawak ng ngiti sa binabasang mensahe ng dalaga sa kanya. Hindi niya namalayan na kanina pa pala siya kinakausap ng kanyang secretary. Sir, ito na po yung ibang documents na pinapakuha ninyo sa Department of Finance. Completed na po yan, sir. Ha? Okay, sorry, kanina ka pa ba? Wala sa sariling sagot ng binata sa secretary niya? Nagulat naman ito dahil bihirang maging mabait sa kanya at hindi niya rin ito madalas nakikita na nakatawa. Gustong magselos ng secretary niya ngunit wala nga pala itong karapatan sa kanya. Sumagot na lamang ito sa tanong ng binata. Mga 5 minuto na po ako rito, sir, kanina ko pa kayo kinakausap ngunit wala ata ang kaluluwa ninyo sa opisina. Medyo mataray na sagot nito, nainis kasi siya. Okay, sorry, busy lang, thank you sa files, pwede ka nang umuwi, ako na ang bahala rito. Ayaw man ng secretary na umuwi ng maaga, napilitan na lamang siya, gusto pa kasi nito na silayan siya. Nagpaalam ito kay Brandon at naiwan ang binatang mag-isa na parang baliw sa kakangiti. Magka-text pa rin sina Anisha at Brandon habang ang dalaga ay patungo sa kinaroroonan ng binata. Pagkapasa kasi nito ng load na 300, agad siyang nag-registered sa only text, may call din na free ng ilang minuto pero mamaya niya nagagamitin yun kapag malapit na siya sa destination niya. Hoy, Bugs Bunny, tama ba ang address na binigay mo? Baka mamaya nililigaw mo ako. Kalbuhin talaga kita kapag nagkita tayo mamaya. Sabay send niya ng message sa binata. Hindi naman maitikom ang bibig ni Brandon sa malawak na pagngiti, kung may makakakita sa kanya baka mapagkamalan siyang may tama na sa utak. Tama yan address na binigay ko. Nasaan ka na pala? Bilisan mo, inaantok na ako kakahintay sa'yo. Tweety pagdadrama niya sa text kay Anisha, pero napakalawak ng ngiti habang naghihintay ng reply ng dalaga. Nang mabasa naman iyon ng dalaga, mabilis niyang inabisuhan ang taxi driver na bilisan dahil baka hindi niya na maabutan ang kanyang lover, parang kinikilig pa ang driver ng taxi at pinaharurot ang sasakyan. Nang makarating sa tamang building na located sa Pasig. Dahil ang hotel na pinagtatrabahuhan niya ay along Makati kaya medyo malapit lang. Nagbayad siya agad sa driver pagkababa ng sasakyan. Nagpasalamat muna siya rito dahil mabait ang nasakyan niyang taxi, at sinabi ng keep the change na lamang. May sukli pa sana siyang 10, hindi niya na yun kinuha 30 kasi ang pamasahe niya, 40 ang binigay niya dahil wala na siyang barya pa.
sisingilin niya na lamang si Brandon mamaya sa pamasahe niya, kailangang praktikal sa buhay ika nga, hindi lahat libre. Kinuha niya agad ang cellphone sa kanyang bag para tawagan si Brandon. Isang ring lang at mabilis nitong sinagot ang tawag niya. "Hello, Bugs Bunny, nandito na ako sa labas ng building ninyo, Trey ang tayog ng ano mo, ng building, aniya." Nagsisimula na naman ang kanyang mapagmasid na mga mata. Nagtataka lamang siya dahil mayaman naman ito, bakit kaya kailangan pa ng magpapanggap na girlfriend, pwede naman, arranged marriage para hindi na siya mamroblema. Naisip niya kung nangyari yun, baka wala siyang 200,000. Soon, erase niya na lamang ang mga yon, kailangan good performance siya sa pagpapanggap. Baka sakaling may bonus siya kapag mission accomplished, bigla tuloy siyang na-excite at nasabi ang salita na hindi niya man lang pinag-isipan ng mabuti. "Yes, love, I'm here outside your building, can you fetch me, please? I don't think I can find your office immediately, I'll wait for you." Then, medyo malandi ng tono na wika niya kay Brandon, kumunat naman ang noo ng binata sa narinig. Parang alam niya na ang ginagawa ng dalaga, she's in the mood to pretend as his girlfriend. "Okay, love, I'm coming," sagot niya, bigla rin napaisip sa huling sinabi, mukhang nahahaluan ata ng makamundo ang pag-uusap nilang dalawa ni Tweety. Mabilis niyang pinalis yun sa utak, hindi siya dapat nag-iisip ng ganoon, dahil nag-iinit lamang siya at baka makatawag siya ng hooker niya nang wala sa oras. Mabilis siyang tumungo sa elevator at sumakay roon para siyang teenager na may eyeballs sa ka-textmate niya, natatawa na lamang siya sa kung ano-ano ang pumapasok sa utak niya. Dahil may iba pang empleyado na naroroon sa building, hindi agad siya nakarating, inip na siya dahil panay hinto ng elevator, kung bakit ba kasi hindi siya nagagawa ng sarili niyang elevator, kung kailan siya nagmamadali at saka naman siya natagalan, baka umalis na ang dalaga. Mahina pa ang signal sa loob ng elevator, imagine galing siyang 34th floor. Panaka-naka ang signal, pero sinubukan niyang mag-send ng message sa dalaga. "Love, pakihintay lang saglit. Naiipit ako rito sa elevator, ang dami pa palang empleyado ang naiwan, wait mo ako sa lobby, love." Naipadala na ang mensahe on the mood ang pagpapanggap nila at iyon ang ginawa niya ngayon. Samantala si Anisha naman ayaw papasukin sa loob ng lobby dahil wala naman daw itong appointment sa loob kahit na sinabi niya kay Manong Guard na, "Manong Guard, girlfriend nga po ako ng boss ninyo, ayaw mo talagang maniwala?" Tiningnan lamang siya ng guard at iniisip na parang nababaliw na siya, alam ng guard kung sino ang kasintahan ng amo niya, impossible na itong kaharap niyang babae, dahil mukhang empleyado rin ito. Sa ibang company nga lang. Naka-uniform pa kasi si Anisha kaya ayaw siyang paniwalaan at papasukin. Naupo na lamang siya sa labas katabi ng guard habang hinihintay si Brandon, nangangawit na rin ang kanyang mga paa, kanina pa siyang umaga nakatayo sa trabaho niya pagdating dito, tatayo siya ulit. Baka magmukha na siyang poste kakatayo niya, matangkad pa naman siya, kung alam niya lang natayuan ang role niya, nag-model na lang sana siya. Natanggap niya ang text ng binata at nakasimangot na siya habang nag-aantay, pagod na siya maghapon tapos nagugutom na rin siya dahil hindi siya nakapagmeryenda kanina, inaalala niya kasi ang papunta sa opisina ng binata, kaya walang kain kahit man lang isang pirasong biscuit. Babawi na lang siya mamaya kapag kasama niya na si Brandon. Ilang sandali pa ay nagmamadaling lumabas ng elevator ang binata at hinahanap siya sa lobby pero hindi niya makita. Tinawagan niya ito at mabilis naman na sumagot ang dalaga. "Where are you, love?" Bungad niya agad nang sagutin ng dalaga ang tawag. "Nandito ako sa labas katabi ni Manong Guard," sagot ng dalaga sa kanya. Bigla naman siyang nakaramdam na inis dahil bakit katabi ng guard niya si Anisha. Naglakad siya palabas ng lobby at nakita niya na nakaupo ito sa may paanan ng guard, may table ang guard sa labas kaya hindi makita mabuti ang dalaga, hindi man lang binigyan ito ng guard ng upuan. Lumapit siya sa dalaga, "Love," tawag niya sa dalagang si Anisha. Lumingon naman ang guard at si Anisha sa taong sumigaw ng love. Nanlaki ang mata ng guard nang makita ang boss na papalapit sa gawin niya, pero ang mas ikinatakot niya ay lumapit ito sa babaeng nakaupo sa may paanan niya. "Bakit hindi ka pumasok sa loob?" "Love, ayaw akong papasukin ni Manong Guard." Akala ata niya nagbibiro ako na kasintahan mo ako. "Ito, rito na lang ako naghintay, nakiupo na rin ako. Masakit na ang mga paa ko. Nagugutom pa ako," reklamo na sagot ng dalaga. Nalalayan siya ni Brandon na tumayo habang ang guard ay halos mamutla na dahil sa narinig. Hindi nga pala nagbibiro ang babae,
Madalas kasi may nagpapanggap na kasintahan ng amo niya, kaya nasanay na siyang ayaw papasukin ang mga peking girlfriend nito. Boss, akala naputo lang sasabihin nito dahil sumagot na si Brandon. It's okay, pero sana binigyan mo man lang ng upuan ang girlfriend ko. Next time, call me, just ask the receptionist kapag may naghanap sa akin, especially her. Tukoy ng binata sa dalaga. Opo boss, pasensya na talaga, akala ko po isa na naman siya sa nagpapanggap na kasintahan ninyo. Nasanay lang boss, paliwanag ni Manong Guard. Pinanlisikan naman ng mga mata ni Anisha si Brandon. Marami pala itong babae tapos isasama siya sa listahan, nakulang talaga, over her dead callous and sexy body. Para namang wala lang sa binata ang sinabi ng guard. Hinawakan ni Brandon ang kamay niya at hinila siya papasok sa loob ng building. Nagtaytinginan ang mga empleyado sa kanila. Pauwi na ang ibang tauhan ni Brandon kaya kita nila ang eksena nilang dalawa. Mabilis na hinayla ni Brandon ang dalaga sa loob ng elevator. Nagulat ang dalaga nang bigla siyang yakapin ng binata. I miss you, bulong nito sa kanya, 2 days silang hindi nagkita, Na-miss rin naman ni Anisha ang binata pero hindi naman sa point na yayakapin niya ito. Pilit niya inilalayo ang binata sa kanya pero mahigpit ang yakap nito. Just a minute, love, honest nito pakiramdam ni Anisha hindi na sila nagkukunwari, totoo na ito, ngunit wala siyang gusto sa lalaki. Wala nga ba, tanong ng mataray niyang utak, ignore niya na lamang yun, basta alam niya wala siyang gusto rito. Hinayaan na lamang ang binata na yakapin siya, tumunog ang elevator hudyat na nasa floor na sila ng opisina ni Brandon. Mabilis itong humiwalay sa kanya at inayos ang sarili, medyo tulala pa rin siya sa part na yon. Muli siyang hinila ni Brandon patungo sa opisina nito. Pagpasok sa loob, iginiya siya ng binata sa may sofa at doon pinaupo. You want some juice or water? Coffee? What do you want to drink? Tanong nito na parang nag-aalala sa kanya. Okay lang ako Brandon. Hindi pa man tapos ang sinasabi ng dalaga agad nang sumagot si Brandon sa kanya. No, I think I need to order some food, are you hungry? Muntik na siyang sumagot pero inunahan na siya ng kanyang tiyan, tumunog ito na nagsasabi ng yes, gutom ako, nahiya naman ang dalaga dahil doon. Napangiti naman si Brandon dahil nakita niyang namula ang pisngi ng dalaga. Ang cute, iniwan muna ni Brandon ang dalaga na nakaupo sa sofa at inabala ang sarili na tumawag sa restaurant, kailangan niyang umorder ng masarap na pagkain dahil feeling niya masarap kumain ngayon dahil makakasabay niya si Anisha. Makalipas ang ilang minuto, ibinaba niya na ang phone at dumiretso sa pantry niya to get some drinks para sa dalaga. Hindi maintindihan ng binata kung bakit ba siya aligaga na nasa opisina niya si Anisha ngayon, first time na pumunta ito sa kanya. They've known each other for about 2 weeks, pero bihira lang silang magkasama dahil pareho silang abala sa trabaho. But this time, he needs Anisha to be full-time na makita niya, hindi niya alam kung dahil ba yun sa plano niya o masaya lang siya kapag ito ang kanyang kausap, nawawala kasi ang boredom niya. Here, drink some juice for a while, I ordered our food, dito na tayo kumain, early dinner kung okay lang sa'yo, pagkumpirma niya rito. Okay, nagugutom na rin talaga ako, kanina pa, advance salamat sa libre, sagot ng dalaga na tila napipina, kanina ang dami niyang plano na sabihin sa binata, pati ang taxi fare niya ay gusto niya ipabayad rito, pero tila nawala na sa isip niya dahil lamang sa yakap na mahigpit nito sa kanya, naglaho ang balak niya. Umiibig na kaya ako sa kanya, tanong ng kanyang inosenteng utak. Hindi crush mo lang siya, huwag ka agad ma-in love, hindi kasi kayo bagay, gwapo siya, pangit ka, saad naman ng mataray niyang utak. Winaksi ng dalaga ang mga iniisip niya, pati utak niya nang aaway na. Bakit mo nga pala ako pinapunta rito, may mahalaga ba akong gagawin? Oo nga pala, pinapunta kita rito para gawin na nating seryoso ang deal. Pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin ng dalaga habang naghihintay sa pagkain na in-order ni Anisha. Ilang saglit pa dumating na rin ang pagkain, kasama pa ang guard na ayaw magpapasok kay Anisha kanina. Boss, sinamahan ko na ang magde-deliver ng pagkain, baka maliga. Wika nito dahil nagtataka ang mukha ni Brandon na nakatingin rito. Tumango na lamang ang binata at minuwestra na umalis na sila. Bumaling muna ang guard sa dalaga bago umalis kasama ang delivery boy. So, let's eat, pag-aaya ni Brandon sa kasama, hindi na rin nahiya pa ang dalaga, ito na ang nagbukas ng mga pagkain,
Habang nakaupo siya kanina inikat niya na ang mga mata kaya alam niya kung saan kukunin ang mga plato na gagamitin. Hinayaan na lamang siya ni Brandon na kumilos na gulat pa ang binata dahil ipinaghain siya nito. Ayan, kain na tayo, Bugs Bunny, super gutom na ako, galit-galit muna. Mukhang masarap kasi ang mga pagkain na in-order mo. Kapag may tira pwede ko bang I-take home? Mukhang marami at hindi natin ito mauubos, kung okay lang naman sa'yo. Huwag kang mag-alala, lagi akong handa sa plastic labo, mayroon ako sa bag. Mahabang litanya nito, nakikinig lamang si Brandon. Kakaibang babae, ito lang ang babaeng nakilala ko na may handang plastic para sa take home, aniya sa sarili. Habang tahimik ang binata sa pagkain hindi naman mapigilan ni Anisha ang magkwento. Tapos alam mo ba yung si Bea at si Dominic, nako, nagkabalikan na sila, ang sweet nga nila. Alam mo yung para silang mga first time na in love? Yung mga titig ni Dominic kay Bea, ang lupay, ang lagkit, kinikilig at excited na kwento ng dalaga. Mahilig kasi siyang magbukas ng kwento niya, at lagi niyang nakikita ang post ng mga artista at isa na nga doon ang hinahangaan niyang love team noon may second chance na ngayon, natatawa at